Samantala balik sa bahay ay sinusubukan ng mga kaklase ni Akira na mag-isip ng paraan para mapatunayan ang halaga nila sa kanya. Naalala ng isa sa kanila na may mga sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa kalapit na syudad at may festival kasi at may paligsahan tuwing ganitong panahon, pero kung bakit lahat ng nananalo biglang nawawala at may mga sabi-sabi na ibinibenta sila sa black market. Kung malutas nila ang misteryo at mapatigil ang trafficking at baka pag-isipan pa ni Akira na makipag-team ulit sa kanila, o kahit papaano hindi na niya sila isipin bilang pabigat at pwede nila itong subukan kaso ayaw muna nilang sabihin kay Akira ang plano, kaya gumawa sila ng dahilan at sinabi nilang pupunta sila sa syudad ng Mori para mag-enjoy sa festival. Mukhang interesado naman si Amelia kasi masaya ang festival at mayroon ding beauty contest doon, kaya gusto talaga niyang sumali at pagdating nila sa bayan ay diretso sina Amelia at ang iba pa sa booth ng beauty contest pero pagdating nila, may isang babaeng nakikipagtalo sa representative. Nagrereklamo siya na hindi tama na lahat pwede mag-sign up ng walang problema, pero siya lang ang tinatanggihan dahil sa lahi niya at lumapit si Akira para tingnan kung ano ang gulo, at nagpakilala ang babae na si Letty at ipinaliwanag nito na ayaw siyang papasukin sa beauty contest dahil isa siyang demon. Nagulat si Akira na demon pala siya dahil hindi siya kagaya ni Alum o Mahiro. Pero hindi nagugustuhan ni Amelia kung gaano kalapit si Letty kay Akira, kaya pumagitna siya at inilagay ang ID badge niya sa mesa para makapag-sign up siya agad sa contest. Namangha ang representative nang malaman niyang prinsesa pala ng elf si Amelia dahil hindi niya inaasahang may ganyang kataas na profile na sasali. Habang nag-sign up siya ay tumingin si Amelia kay Akira at binanggit niyang bawal itong makipag-flirt sa kahit sino maliban sa kanya. Dagdag ni Akira na hindi naman siya nanliligaw o nagpapahiwatig at humingi ng paumanhin si Letty dahil nagdudulot siya ng maling intindi, medyo malapit daw talaga siya sa mga tao dahil nakasanayan na niya. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin matanggap ni Letty na tinanggihan siya dahil sa lahi niya, hindi maitatanggi ng rep na demon ang dahilan kung bakit siya nire-reject pero masama ang reputasyon ng mga demon kaya nag-aalala siya na baka magka-problema kung sasali si Letty. Kung ganoon ay sabi ni Akira na handa siyang managot para kay Letty para masiguro na walang masamang mangyayari, mukhang okay na iyon sa rep kaya pinayagan si Letty na mag-sign up at natuwa ng sobra si Letty at paulit-ulit na nagpasalamat kay Akira, pero napansin niya si Knight na nasa sahig at nagtanong kung bakit siya naroon. Medyo kinakabahan si Knight na makita ulit si Letty pero ipinaliwanag niya na nakipagkontrata siya kay Akira kaya familiar na siya nito. Naging curious si Akira kung paano magkakilala sina Knight at Letty pero binanggit ni Knight na mahaba ang kwento kaya mamaya na lang. Dahil may oras pa bago magsimula ang contest at inanyayahan ni Letty sina Akira at Amelia na maglibot sa festival kasama niya, pumayag si Amelia kaya't sumama na rin si Akira at kalaunan, inanunsyo ni Letty sa publiko na sasali siya sa beauty contest. Para mahikayat ang mga tao na iboto siya nag-host siya ng handshake at autograph event para sa kahit sinong gusto at nagsisimula na siyang makaakit ng maraming tao. Medyo nagtaka si Akira kasi ang galing ni Letty makisama kahit di man siya subalit sabi ni Knight, ganyan talaga si Letty simula pa noon at saka hindi nakakaramdam si Amelia ng masamang aura mula kay Letty, kaya tingin niya mabait naman talaga si Letty. Biglang may dalawang dalaga na nakakita kay Akira at tuwang-tuwa at tinatawag siyang silent assassin, pero wala siyang idea kung bakit at ipinaliwanag ni Crow na marami ang nakakita sa paggamit niya ng dark magic para talunin ang mga halimaw na umatake sa syudad noong umatake si Elm. Simula noon ay tinatawag na nila si Akira na silent assassin at naging medyo sikat siya at dahil doon, nakakuha rin siya ng promotion sa guild pero nakalimutan ni Crow ibigay ang bagong ID badge niya. Noong una siyang nagising kaya't ibinigay niya ito ngayon. Na-promote si Akira sa yellow rank pero wala siyang idea tungkol sa ranking system ng guild. Ipinaliwanag ni Amelia na silver rank siya ngayon at si Kilika ay gold rank kaya technically ay dapat mas mataas ang rank ni Akira, pero hindi alam ng guild ang karamihan ng ginawa niya sa dungeon. Biglang tinawag ng mga kaklase ni Akira si Amelia at binabanggit na may nakita silang stall na may mga rare na pagkain. Tumayo agad si Amelia para tingnan iyon at samantala ay nagpa siya ang mga kaklase ni Akira na sumali sa isang raffle. Nagtanong si Akira kung pwede siyang sumunod kay Amelia para masigurong hindi ito mapapahamak, at sinunod naman ni Amelia ang utos niya pero habang naglalakad siya sa kalsada, marami ang umiiwas sa kanya dahil natatakot pa rin sila sa mga pusa. Ngayon sina Oba at Crow na lang ang natira sa mesa at hindi maintindihan ni Akira kung bakit sumama pa si Crow.
dahil mukhang hindi naman siya yung tipo ng tao na nag-e-enjoy sa festival at ipinaliwanag ni Crow na gaya ng alam na ni Akira, pinatay ng isang noble na si Graham ang kapatid niyang babae. Hindi siya nakabawi noon dahil akala niya hindi gugustuhin iyon ng kapatid niya. Pero kahit gusto niya ay imposible na ngayon at mahina na ang lakas niya kumpara dati, at palaging bantay sarado si Graham ng malalakas na bodyguards kaya mahirap siyang lapitan. Sa hindi related na paksa ay pinapaalala ni Crow kay Akira kung paano niya ito niligtas sa dungeon ilang araw na ang nakalipas, kung hindi dahil sa kanya ay malamang patay na si Akira ngayon kaya't may utang siya sa kanya at may isang bagay na gusto niyang ipagawa kay Akira. Habang nakikinig si Akira sa request ay napatitig siya ng malaki ang mga mata, at naintindihan ni Crow na hindi ito desisyong pwedeng gawin agad-agad kaya sinabi niyang pag-isipan muna ito ni Akira ng maigi. Pagkatapos noon ay dumating si Joel at ipinaliwanag na kailangan pa nilang siguraduhin ang tutuluyan nila. Tumayo si Crow at ipinabatid kay Akira na kinuha na niya ang ilan sa mga pinakamagagandang upuan sa beauty contest stadium para sa kanya, kaya pwede na siyang pumunta roon. Pagdating sa stadium ay nasa kalagitnaan na ang beauty contest at todo bigay ang mga kalahok sa kanilang mga damit at performance. Pero halos walang laban ang mga ito kumpara sa ganda ni Amelia dahil mula nang umakyat siya sa stage, klaro agad na siya na ang paborito ng karamihan at hindi maalis ni Akira ang tingin niya dahil sobrang nakakasilaw ang ganda nito. Sa puntong ito ay karamihan ay inaasahan ng si Amelia ang ide-declare na panalo, pero may isa pang contestant at iyon ay si Letty at pagkatawag ng pangalan niya ay naglakad siya papunta sa gitna ng stage na may suot na cloak, pero huminto siya sandali at naglagay ng ilang magic stones bago lumipat at muli itong ginawa sa ibang lugar. Naguguluhan ang mga tao sa ginawa ni Letty pero makalipas ang ilang sandali, tinanggal niya ang cloak niya at ipinakita ang totoong suot niya kasama ang isang kamanghamanghang light show para sa performance niya. Gustong-gusto ng mga fans ang performance ni Letty kaya mabilis tumaas ang pangalan niya sa leaderboards, at nagtapos siya na tabla kay Amelia sa unang pwesto. Pagkatapos ng contest ay nagtipon-tipon ang lahat sa labas at medyo nadismaya si Letty na tabla lang ang nakuha niya. Kahit nag-effort pa siya ng sobra sa light show pero giit ni Akira, hindi naman nakakagulat iyon dahil napakaganda talaga ni Amelia. Inaamin ni Letty na maganda talaga si Amelia pero determinado siyang talunin ito sa susunod, kaya tinanong niya si Amelia kung gusto nitong lumaban ulit next year. Ipinaliwanag ni Amelia na masaya siyang sumali basta okay kay Akira. Pero biglang sumingit si Knight at tinanong si Letty kung dapat ba talaga siyang magpapansin ng ganito dahil baka magalit ang ama niya. Binanggit ni Letty na wala siyang pakialam dahil nakipagtalo siya sa kanyang ama at tumakas ng bahay, kaya nandito siya ngayon at inakala na rin ni Knight na ganoon nga ang nangyari. Nagtaka si Akira kung bakit parang sobrang nag-aalala si Knight tungkol sa ama ni Letty, kaya tinanong niya kung sino ba talaga si Letty at ipinaliwanag ni Knight na anak siya ng Demon Lord at ikinagulat ito ng lahat. Samantala sa buong oras na ito ay sinusubaybayan sila ni Graham gamit ang network ng mga security camera niya at sa tingin niya ay oras na para kumilos. Tinanong siya ng bodyguard niya kung gusto niyang sila ang humawak nito, pero hindi pa raw sulit na ipadala ang pinakamalalakas niyang tauhan. Kaya nagutos lang siya na dagdagan ang surveillance dahil plano niyang siguraduhin at may hatid ang package na hindi nakuha ng mga demon kahit na naibenta niya sa kanila ang intel. Balik sa grupo ay ipinakita ni Letty sa lahat ang stats screen niya para kampante sila at sobrang taas ng stats niya. Pero dahil isa siyang high-level demon ay hindi na dapat nakakagulat at ilang minuto pa, bumalik sina Crow at Jill para sabihing nakahanap sila ng inn na may sapat na kwarto para sa lahat. Nang makita nila si Letty kasama ng grupo ay tinanong nila kung gusto rin ba niyang sumama. Nagpapasalamat si Letty sa alok pero mas gusto niyang mag-camp sa labas dahil alam niyang hindi komportable ang ibang tao matulog sa iisang gusali kasama ang isang demon. Sa ganoong kaso sabi ni Amelia na pwede silang magkita bukas para sa beauty contest award ceremony, pero nagtataka si Akira kung bakit kailangan pang bukas ang awarding at pagdating nila sa inn, ipinaliwanag ni Tsukasa na hindi natapos sa oras ang paghahanda para sa awards kaya kailangan itong ipagpaliban hanggang bukas. Nagpasalamat si Akira sa paliwanag pero tinanong niya kung bakit alam ni Tsukasa ang tungkol sa award ceremony. Ipinaliwanag ni Tsukasa na sumali siya sa contest sa men's division at nanalo ng first place, kaya tatanggap din siya ng award bukas. Tinanong ni Amelia kung pagkain ba ang award at hindi sigurado si Tsukasa.
pero kung pagkain man iyon ay ibibigay daw niya kay Amelia at lumalim na ang gabi kaya nagpa siya ang lahat na maligo para makapagpahinga. Tinanong ni Amelia si Akira kung gusto nitong maligo kasama niya, pero giit niyang bawal ang mga lalaki sa women's bath kaya't hindi iyon pwede. Tinanong naman ni Crow kung hindi ba nakakalimutan ni Akira ang pinag-usapan nila kanina at sabi ni Akira, pag-iisipan niya pero kailangan pa niya ng oras. Napansin ni Amelia na marami talagang iniisip si Akira ngayon, kaya hinihila niya ito papunta sa kama at nagsorry muna sa kung ano ang gagawin niya at hindi kasi masyadong nakakatulog si Akira nitong mga nakaraang araw, kaya nagcast siya ng forced sleep spell at agad na natulog si Akira. Pagkatapos noon ay lumabas si Amelia para harapin si Crow at sinabi niyang hindi pwedeng pilitin ni Crow si Akira na gawin ang isang bagay na ayaw niya, pero ipinaliwanag ni Crow na wala naman siyang balak pilitin ito pero humingi lang siya ng pabor, at nasa kamay ni Akira kung gusto niyang gawin iyon o hindi. Sa kadarating din ang panahon na tatawirin talaga niya ang linyang iyon, at malamang ang kagustuhan niyang protektahan si Amelia ang magtutulak sa kanya para gawin iyon. Umalis si Crow at naiwan si Amelia na maraming iniisip dahil nagtataka siya kung handa bang isakripisyo ni Akira ang mga prinsipyo niya para lang protektahan siya. Kinabukasan ng umaga, nagkita sina Amelia at ang iba kasama si Letty para pumunta sa awards ceremony. Napansin ni Letty na wala si Akira kaya tinanong niya kung nasaan ito at ipinaliwanag ni Amelia na natutulog pa rin siya. Hindi niya inaasahan na tatagal ng ganito ang tulog ni na Akira matapos niyang i-cast ang spell, pero talagang pagod na pagod ito kaya naisip niyang hayaan muna itong magpahinga ngayon. Samantala ay abalang naghahanda ang mga kaklase ni Akira para sa laban dahil sigurado silang aatake ang mga human traffickers sa mismong ceremony, pero hindi pa rin nila sinasabi kay Amelia ang tungkol dito at masaya pa nga sila na wala si Akira, dahil kung nalaman niya ang tungkol sa mga traffickers, tiyak na siya mag-isa ang gigiba sa mga ito at hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na patunayan ang sarili nila. Plano nila na maging alerto pero hindi mo iisipin diretso silang pumasok sa isang lumang abandonadong gusali, doon pa lang nila naisip ang magduda kung bakit ganoon ang lokasyon at hindi nakakagulat. Lumabas mula sa dilim ang isang grupo ng mga nakamaskarang kalalakihan at sinabing sumama si Amelia dahil gusto siyang makita ni Graham. Pero alam na ni Amelia ang ginawa ni Graham sa kapatid ni Crow at ang slave ring na pinapatakbo niya kaya tumanggi siya, hinugot ng mga salarin ang kanilang mga armas at sinabing wala siyang pagpipilian at habang papalapit sila, naghahanda ang mga kaklase ni Akira para lumaban. Pero bago pa sila makagalaw ay nagcast na agad si Amelia ng ilang gravity spheres at ipinapadapa ang lahat ng umaatake sa sahig sa isang iglap. Lumapit siya sa isa sa mga salarin at tinanong kung ano ang plano ni Graham sa kanya. Dahil tinatakot niyang durugan ito hanggang maging paste, umamin ang lalaki at inilahad na pinapatago palang kinikidnap ni Graham ang lahat ng nanalo sa mga nakaraang beauty contests at ibinibenta sila sa black market. Nagngingit-ngit si Amelia nang marinig ito kaya't papatayin na sana niya ang salarin pero bago niya magawa, biglang pinigilan siya ni Letty at naiintindihan ni Letty na masasamang tao ang mga iyon, pero hindi niya kayang makitang may pinapatay sa harap niya. Itinuro ni Amelia na ang mga umaatake ang unang naglabas ng armas at alam iyon ni Letty pero sabi niya, sumusunod lang din sila sa utos at may sarili rin silang mga kwento o pinagdadaanan. Kaya hanggat hindi naman kinakailangan na mamatay sila hindi niya hahayaan na may patayin sa harap niya.